Pakinggan mo to. Sa Iran, ang mga taga-suporta ni kataas-taasang pinuno Mojtaba Khamenei ay humihiling sa publiko na tumulong magbayad para sa isang kakaibang alay na panrelihiyon. 10,000 tupa. Tama ang narinig mo. Tama ang narinig nyo, mga kaibigan. Ang mga grupong panrelihiyon na sumusuporta sa pamahalaan ay nangangalap ng pera para maikatay ang mga hayop ayon sa ritual bilang panalangin para sa kalusugan ni Khamenei. At ang kampanya ay naglalayong makalikom ng humigit kumulang $1.3 milyon sa kabuuan. At nangyayari ito habang patuloy ang mga tanong tungkol sa kalusugan at kinaroroonan ni Khamenei matapos siyang umano'y magtamo ng malubhang pinsala noong mga pag-atake nitong Pebrero. At gaya ng inaasahan, ang kampanya ay agad na nakakatanggap ng batikos mula sa mga Iranian na nahihirapan dahil sa tumataas na presyo ng pagkain. Kasama natin ngayon para talakayin ito si Khosrow Esfahani, Research Director ng National Union for Democracy in Iran. Kaya una sa lahat, ipaliwanag mo muna ito sa amin. Ang pag-aalay ba ng libu-libong tupa para sa kalusugan ng isang tao ay normal na relihiyosong gawain sa Iran? O kakaiba ba para sa iyo ang laki at politikal na katangian ng kampanyang ito? Kapag gusto mong gawing totoong pinuno ang isang AI-generated na kataas-taasang pinuno na lalabas mula sa screen, mapipilitan kang gumamit ng pamahiin at mahika. Diyan na napunta ang Islamikong Republika ngayon. Meron silang batang kleriko na walang kapangyarihan at ang karisma ay parang pinakuluang patatas. Na hindi pa kailanman humawak ng pampublikong posisyon sa buong buhay niya, na itinalagang kataas-taas ang pinuno. Wala talagang impluensya ang lalaki sa totoong politika sa Iran at isa lang siyang piyesa sa makinang ginugol ng tatay niya ng 4 na dekada para buuin. Ang kinakaharap natin sa Iran ay isang matatag na IRGC, isang matatag na uri ng mga opisyal ng militar na siyang nagpapatakbo ng lahat sa nakalipas na ilang dekada bilang bahagi ng klano ni Khamenei. Itong grupo ng mga mamamatay tao na may dugo ng mga Iranian sa kanilang mga kamay, ay itinalaga si Mojtaba Khamenei, itong mga maamong tupa, para kontrolin ang Iran at ipakita ang kapangyarihan, katatagan at pagpapatuloy. Iyan ang kinakaharap natin. Sa isang bansa kung saan nahihirapan ang mga tao na makabili ng pagkain araw-araw, humihingi sila ng 10,000 tupa na isasakripisyo para sa isang kataas-taasang pinunong likha ng AI na lumalabas lang sa publiko mula nang siya ay maging kataas-taasang pinuno sa anyo lamang ng mga karton na standee. Sakripisyo para saan? Nainis na ang mga Iranian sa peking palabas na ito na itinatanghal ng Republikang Islamiko. Nabanggit mo na ang panlilibak na kumakalat sa social media sa mga Iranian. Pero kaakibat din ito na may kasamang sakit, pagdurusa, at mga pamilyang hindi na kayang bumili ng pagkain. Tama, gusto kong pag-usapan yan. Alam mo, kitang-kita ang malinaw na pagkakaiba sa ekonomiya dito. Ang mga Iranian ay hinihikayat na mag-donate para sa isang kampanya na nagkakahalaga ng $1.3 milyong, habang marami ang nagsasabing hindi nga nila kayang bumili ng karne para sa sarili nila. Alam mo kung paano tumaas ng sobra ang mga presyo dahil sa digmaang ito. Gaano mo sa tingin kadelikado sa politika ang imaheng ito para sa rehimen? Lampas na ang Republikang Islamiko sa punto ng pagkontrol ng kanilang imahe o pagsubok na makuha ang suporta ng mamamayan. Ang kinakaharap natin ay isang sistemang tanggap ng hindi ito popular. Ang karamihan sa mga Iranian ay gusto na itong mawala at ang tanging natitirang paraan na magagamit nito ay kalupitan, kamatayan at pagpatay. Tingnan mo kung gaano karaming Iranian ang binibitay nila bawat linggo. Lumampas na tayo sa mahigit 900 na mga pagbitay mula na magsimula ang kasalukuyang taon. Iyan ang mensahe ng Islamikong Republika. At hindi lang ito basta-bastang relihiyosong grupo. Isa sa mga kleriko na nagtutulak ng kampanyang ito ay itinalaga mismo ni Khamenei, ang ama, bilang leader ng mga panalangin tuwing Biyernes. Malalimang ugnayan ng mga individual na ito sa rehimen. Hindi ito basta-basta lang na ginagawa ng isang fundamentalistang grupo. Ang kinakaharap natin ay isang rehimen na lubos ng bangkarot pagdating sa suporta ng taumbayan, matagal na itong ganito, at ngayon ay kumakapit na sa pamahiin at mahika. Kostya, kailangan kitang pasalamatan sa pagsama mo sa amin gaya ng dati. Napaka-interesante at matitinding pahayag ang nagmula sa'yo.
Siguro kailangan nating hintayin kung magtatagumpay silang maabot ang napakataas na halagang hinihingi nila online. Talagang kakaibang kwento ito. Salamat sa pag-imbita sa akin.